we are going to another exciting adventure. I am Apple and I will be your tour guide for today. Mabuhay and hello travelers! Ngayong araw, pupunta tayo sa isang municipality dito sa Nueva Ecija. Kasama namin, syempre, ang nag-iisang Angelina Capulo. At hindi lang siya, kasama rin natin si Jasmine Reyes. At panghuli at ang nag-iisang MJ Francisco. So ngayon, pupunta tayo sa isang municipality ng Nueva Ecija. Sa San Isidro, Nueva Ecija. Ang starting point namin ay dito sa Pinma AU. So tara? Tara! Kung ikaw ay isang commuter traveler mula sa Fitzgerald University ay maaari kang sumakay ng tricycle or jeep at sa loob lamang ng 15 to 20 minutes ay makakarating ka na sa Cabanatuan City Central Terminal. Pagdating sa terminal ay agad hanapin ang bus ng Genesis na ang ruta ay papunta ng San Fernando, Pampanga. Mula sa terminal, pagkaraan ng 40 minutes ay makakarating ka na sa Municipal Hall ng San Isidro. Kung ikaw naman ay may private vehicle, 30 minutes lamang ang biyahe papunta sa ating destination. At ayan na! Welcome sa San Isidro, Nueva Ecija! At ngayon, nandito na tayo sa bayan ng San Isidro. Alam niyo ba na ang San Isidro ay isa sa mga first-class municipality ng ating lalawigan? At alam niyo rin ba na ang San Isidro ay tinatag noong 1843 matapos mahiwalay sa karatig na bayan ng Gapan? Ito ay ipinangalan kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka na sumisimbolo sa matibay na pamana ng agrikultura sa bayan. Mula Marso 29 hanggang Mayo 1899, pansamantalang naging kabisera ng unang Republika ng Pilipinas ang San Isidro. Matapos bumaksak ang Malolo sa kamay ng mga Amerikano, inilipat ni General Emilio Aguinaldo ang pamalahan ng San Isidro upang ipagpatuloy ang laban sa revolusyon. Ang San Isidro ay naging lugar ng isang mahalagang labanan sa pagitan ng revolusyonaryong Pilipino at puwersang Amerikano. Ito ay pinangunahan ni General Antonio Luna bago siya mamatay. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop din ng mga Hapones ang San Isidro at naging bahagi ito ng kilusan ng gerilya laban sa mga mananakop. At ngayon, pupunta na tayo sa ating first destination. Para na? Mula sa munisipyo ng San Isidro, 5 minutes walk away lamang ang ating first destination, ang San Isidro Parish Church. Hello travelers! Again, welcome sa San Isidro Parish Church. Alam niyo ba na itinayo itong simbahan na ito noong 1845 noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ang unang istruktura ay gawa sa kawayan at nipa. Sa huling bahagi ng 19 na siglo, pinalitan ito ng bato at semento upang maging matibay laban sa mga natural na sakuna at matugunan ang lumalaking populasyon. Ang simbahan ay naging saksi sa mga kaganapan ng Rebolusyong Pilipino at digmaang Pilipino-Amerikano. Ito ay nagsilbing tagpuan ng mga revolusyon at kanlungan ng mga sugatang sundalo. Ginamit din ito bilang himpilan ng mga Pilipinong puwersa sa pagtatanggol sa San Isidro. Ang harapan ng simbahan ay may simple ngunit magandang disenyo. May arko ang bintana. Ang kampanaryo ay isang tahimik na saksi sa kasaysayan ng bayan. Ang kampanaryo ay nagsilbing babala sa pagdating ng mga kalaban. Tuwing May 15, ipinagdiriwang ang pista ni San Isidro Labrador na dinarayo ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar. Ang simbahan ay nananatiling espiritual at kultural na sentro ng San Isidro na nagsisilbing lugar para sa pagtitipon ng mga komunidad at pangrelihiyong aktibidad. Welcome sa ating second destination, ang Casa Sideco. Ito ay tinayo noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol ni Crispulo Sideco, or mas kilala bilang Kapitan Pulo. Siya ay isang mayamang negosyante at taga-suporta ng revolusyonaryo. May batong pundasyon sa ibaba at kahoy sa itaas na palapag, sumasalamin sa tradisyonal na estilo ng bahay na bato. Ginawa ito ang opisyal na tirahan at punong himpilan ni General Emilio Aguinaldo noong panahon ng mga Espanyol.
noong unang Republika ng Pilipinas nang maging kabisera ang San Isidro noong 1899. Ang Casa Sideco ay naging saksi ng paggawa ng mga estrahiya ng mga revolusyonaryo noong kanilang panahon. Para sa ating panghuling destinasyon, welcome sa Casa Batik. And welcome to our last destination. Welcome to Casa Batik. Casa Batik is located at Barangay Tabon, San Isidro, Nueva Ecija. Dito sa Casa Batik ay punong-puno ng maraming varieties ng bougainvillea. Maganda dito pag sunset. This place is perfect for families, friends, and even solo trips. They offer snacks and coffees. At hindi kumpleto ang travel na ito kung wala ang putong puti na pinagmamalaki ng San Isidro. Here in San Isidro, putong puti is a must-try. It's a soft, fluffy, and slightly sweet rice cake na perfect with coffee and chocolate drink. The putong puti is made from rice flour and steam perfection. This delicacy is simple yet delicious. Ang putong puti na ito ay pwede at masarap na pangpasalubong para sa mga taga-ibang bayan. Ano? Kain na tayo? Let's go! At dito natatapos ang ating tour sa humble town ng San Isidro, Nueva Ecija. Sa wakas, ay andito na tayo sa ating endpoint. At dito na rin nagtatapos ang tour na ito. Sana madami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa tour natin sa San Isidro, Nueva Ecija. Hanggang sa muli! Paalam!